Magandang umaga po muli sa ating lahat at narito ngayon po tayo makapag-share po tayo ng devotion. Kunin ko lang po yung text sa Luke chapter 2 verse 11. Verse 7, Luke 2:7. Ang sabi po dyan, "And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn." Ito po yung account kung nung ang Panginoon ay pinanganak at nagdadalang tao si Virgin Mary. At tumating po sa time na sila po ay naghahanap ng lugar na kung saan ay mag-accommodate sa kanila at mag-stay for the whole night, because she was about to give birth to the Savior, the Lord Jesus Christ. Pero sa kanilang paghahanap ay yung kanilang mga kinatok na mga inn ay wala nagpapasok sa kanila kahit na isa. Kaya sa istorya po ng kapanganakan ng Panginoon, makikita po natin that the Lord Jesus Christ was born in a manger, nasa labsaban. Pero I just want you to look on the last phrase of the verse, sabi yan, because there was no room for them in the inn. So, ibig sabihin, mga kapatid, tinanggihan po ang Panginoon nung may-ari, nung caretaker, yung nagbabantay doon sa inn, nung siya po ay papasok. So, this is the greatest missed opportunity sa kanyang buhay. That's our devotion, the greatest missed opportunity. Alam niyo po, siguro kung nabigyan ng pagkakataon yung taong ito na makilala, malaman kung sino yung ipapanganak, kung alam niya na lang na ito ay Panginoong Jesucristo, ito yung hari ng mga hari, siguro magbibigay siya ng space, magbibigay siya ng time. Bagamat siguro kung mayroong mga tao natutulog sa mga rooms na yun, maaaring paalisin niya lahat yun just to give place sa isang hari, sa isang tagapagligtas. Pero kanya nga lang, mga patid, na-miss niya yung opportunity na yun. Alam niyo po, sa buhay po natin, maraming opportunity. Sabi nga sa kasabihan, opportunity knock once, sometimes twice. Pero maaaring hindi na makulit. Tingnan po natin. There's a verse that says in Ecclesiastes, mga patid, chapter 9, verse 11. Okay? Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Okay? 9:11. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift. Pero yun po, ang karera ay hindi sa mga mabibilis. So kung titingnan po natin, pag sinabing karera, para sa mabibilis yan, di ba? Kaya ka sumali sa karera, at mananalo ka, expected na manalo ka kung ikaw ay mabilis. Pero sabi ng Bible, the race is not to the swift nor the battle to the strong. Lalaban ka ba sa MMA? Lalaban ka ba sa boxing? Kung hindi ka malakas. Siyempre kung butot balat ka, talunan ka lagi. Pero sabi ng Bible, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to the men of understanding. May mga kilala naman tayo ng mga taong matatalino. Marunong. Matalino talaga. Pero hindi naman mayaman. Nor yet favor to the men of skill. You know why? Bakit hindi nangyari lahat yan? Sabi ng Bible, because time and chance happened to them all. Ibig sabihin, yung panahon at pagkakataon. Ano ibig sabihin nun? Opportunity. Alam niyo po, sa buhay natin maraming opportunity ang dumarating. Huwag natin palampasin. Huwag natin yung palampasin yung mga opportunity na yun. Nakatulad ng nakaranas po dito sa inn, dito sa Ecclesiastes, they missed the opportunity. Sino bang gumagawa ng opportunity? Sino bang gumagawa ng time at chance? It is the Lord Jesus Christ. As long as there is an opportunity to do good sa ating kapwa, mga kapatid, kunin natin, gawin natin. Pag may opportunity tayo, na ipakita natin ang pagmamahal natin sa pastor, kunin natin.
Kasi you will miss that opportunity. Pag may opportunity tayo na ipakita yung pagmamahal natin sa ating magulang, sa ating anak, sa ating kapwa, yung magsabi ka ng I love you sa kanila habang sila'y buhay, kunin natin. Because you will lose that opportunity later on. Ang nagbibigay ng opportunity ay ang Diyos. May opportunity ka mangaral ng salita ng Panginoon, mag-share ng gospel sa iyong kaibigan, don't miss that opportunity. Otherwise, mawawala sa iyong opportunity na yan. Every day in our life, tumatanda tayo, nadadagdagan na ating edad. Don't miss the opportunity, especially yung ating paglilingkod po sa Panginoon, mga kapatid. Mga plica teachers, don't miss the opportunity. What you are doing is a great work. Sabi po ni Nehemiah, we are doing a great work. Paglilingkod sa Panginoon, don't sacrifice the best for something good. As long as there's a good opportunity to serve the Lord, to praise the King of Kings, the Lord of Lords, our Savior, don't miss it. Why? Chance and time happen at the mill. God is fair enough that He is giving us the opportunity we need. Now, kung mawala sa ating mga kapatid yung mga blessing na dapat ay para sa atin, it happens only because we miss that opportunity. But mind you, ang opportunity ng Panginoon ay dumarating hindi sa mga time na in-expect natin, hindi sa kung anumang klaseng entrance ang in-expect natin. Ang opportunity ay dumarating po sa buhay natin sa mga ordinaryong bagay. All we need to do is to ask God wisdom for it. Amen? I hope na i-bless sa atin Diyos. Lord, I bless you po. The devotion ito na ipapapala sa pag-isa. In Jesus' name we pray. Amen.